si Jesus sa harap ng Sanhedrin. Ganito po ang nilalaman nito, mga gilim naming tagapakinig. At dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Do'y nagkatipo ng lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Si Pedro'y sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nagpatuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang maipapatay siya, ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayon may hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit hindi ka sumagot? Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita, gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng katastasan? Ako nga, sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating nasa alapap ng langit. Winahak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. At niluraan siya ng ilan, hiniringan, pinagsusuntok, kasabay ng wikang hulaan mo nga sino ang sumuntok sa iyo, at pinagsasampal siya ng mga bantay. Kuya Bert, binuo ko na po yung nilalaman nitong Jesus sa harap ng Sanhedrin, sapagkat gusto lang po nating mabigyan ng larawan, yun pong ating mga tagapakinig, na mga mananampalatayang katulad natin, kung ano yung mga senaryo na nagaganap ng mga panahon na yon, na siya po ay iniharap sa Sanhedrin, matapos na siya po ay matakip. Ngayon, dito po sa pinunghayan kong ito, ay makikita ho natin dito kung ano yung mga nagaganap ng mga panahong yon sa hanap ng Sanhedrin, sapagkat alam po naman natin na ito pong Sanhedrin na ito po yung pinakamataas na hukuman noong panahon na yon, na mga binubuo ng 70 mga Hudyo na ang pinakapuno ay saserdote. Ayo, so sa mga tuwid, iniharap sila doon, 70 mga matatanda ng bayan, mga iskriba, mga Pariseo yan, yung naroroon. Sanhedrin kasi, kapulungan kasi ito ng mga maraming tao. Nung mga panahon na yun, na inuusig na itong ating Panginoong Hesus na ang nakapagbigay ng puwang dito sa pinakapunong saserdote ng Sanhedrin, ay yung pahayag niya na sinabi niya, ako nga, makikita niyo na ang anak ng tao ay nakaupo sa kanan na makapangyarihan sa lahat, at makikita niyong siya'y dumarating nasa alapap ng langit. Yun ho ang naging batayan kung bakit yung mga kasinungalingan na ibang mga pagpaparatang sa kanya na baliwala. At ito nang sinabing ito, ang binigyan ng punto ng pinakapunong sa Sanhedrin upang siya ay mahatulan. Ano po ang inyong maipapaliwanag dito base sa ating mga pangkasalukuyang panahon? Alam mo, Kuya Min, bago tayo tumalakay doon sa tanong mo, no, tingnan muna natin, bakit nandoon ang ating Panginoong Hesus sa harap ng Sanhedrin? Katulad ng nasabi mo kanina, na noong nakaraang linggo, ay nahuli si Jesus dahil ipinagkanulo ni Judas. No? Ibinenta.
So ngayon, kahit wala siyang kasalanan, dahil ibinenta siya ng isang taong malapit sa kanya, dilit iba ay alagad pa niya, ay nagkaroon ngayon ng pagkakataon upang dakpin ang ating Panginoon. Ang tanong, Kuya Min, nangyayari ba ito ngayon? Nangyayari. Maraming mga pangyayari sa ating buhay sa ngayon, Kuya Min, na naglulubid-lubid ng kasinungalingan upang ang taong kinaiinggitan, lalo't igit yung lumalaban sa kanila, ay napararatangan kahit walang kasalanan. Kuya Min, sa ngayon, ito nangyayaring ito ay nagaganap. Bakit? Dahil marami din ang mga taong nasa katotohanan at maraming tao ang nasa kasinungalingan. Kapag ikaw ay nagsisinungaling, wala ka sa katotohanan. At kung wala ka sa katotohanan, kailanman ay hindi mo na ipagtatanggol at nagiging kalaban mo ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang katotohanan. Kaya kung ikaw ay hindi nagsasalita, sa ngayon, nakasinungalingan lamang upang maparatangan mo ang kagalit mo, ikaw ay kampon ng mga demonyo, katulad ng mga eskriba at pariseyong ito. Bakit? Kasi yung mga taong sumusunod sa kanila ay naaagaw sa kanila ng ating Panginoon. Nakikinig. Kaya nga, ang pangyayaring ito, gumawa sila ng paratang at kasinungalingan upang maipadakip at maipapatay ang ating Panginoon. Subalit, sa kabila nito, Kuya Min, sa 11 natira na hindi nagtaksil sa ating Panginoon, isa lamang yung sumunod sa Kanya at nagkaroon ng lakas ng loob upang tingnan kung ano ang nangyayari sa ating Panginoon. Sa ngayon, Kuya Min, maraming mga tao, kung minsan takot lumaban, lalo't kung ang kalaban nila ay makapangyarihan. Maraming bahagi ngayon, lalo't higit sa ating gobyerno, kung minsan naglulubid-lubid ng kasinungalingan upang maiparatang doon sa inaakala nilang kalaban. Pero Kuya Min, kung minsan meron din taman tayong hukom na nadi-dismiss yung paratang sa tao kumisan. Pero marami ang nahahatulan. Ito ang nakakalungkot. Kaya nga, Kuya Min, kung titingnan mo, itong isang ito na si Pedro, na sumunod sa ating Panginoon, nung harapan na, tinanong na, itinatuwa naman niya eh. Meron din ganun ngayon. Marami, Kuya Min. Lalo't higit kung minsan sa harap ngayon, kung titingnan mo, pinatawag ng Kongreso, pinatawag ng Senado, pagdating doon sa harap ng Senado at doon sa Kongreso, ay takot eh. Di ba? Meron ngang humarap na nagsabi ng katotohanan eh. Pero bandang huli, umatras eh. Parang si Pedro to eh. Kaya nga, Kuya Min, sa ngayon, ang ipinahihiwatig sa atin ng Panginoon, noong siya ay sabihin ng pinakapunong saserdote na sa ibang ebanghelista ay sinabi si Caiphas to. No? Si Caiphas, ang pinakapunong saserdote, pinakamataas na saserdote ng panahon ng ating Panginoon. Kaya nung tanongin niya, ikaw nga ba ay anak ng Diyos? Ikaw ang nagsabi. Sabi niya. Pero dito, sinagot ng ating Panginoon, ako nga. Diniretso niya
na sinagot niya ang Panginoon, ng Panginoon sa kanya. Ako nga. Pero nung tanungin siya kung ano ang dapat niyang sabihin, ni gaputok, hindi siya sumagot, Kuya Mini.